Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Alam, matumbang si mo. Mga bata ko rin ito. Ang gumuhong grocery store na yan sa Jensan, may mga natabunan kasunod ng malakas na lindol. Search and rescue operation, pahirapan dahil sa sunod-sunod pa ring mga aftershock. Mga nagsilikas na biktima ng lindol, kanya-kanyang latag muna sa tabing kalsada. Supply ng tubig at kuryente, hindi pa naibabalik. Ilang kalsada tulay, nagkasira-sira kaya hindi madaanan. Ang latest sa mga lugar na pinakanapinsala ng lindol sa Mindanao, ihahatid ng News 5 live. Pagkamatay ng dalawang basketball player ng Ateneo matapos malunod sa dagat sa Aurora, pawang aksidente ayon sa mga pulis. Nanay ng biktimang si Rene Baterbonia, labis ang hinagpi sa sinapit ng kanyang anak. Ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Isa pang trahedya. 14 anyos na binatilyo, nalunod din nang magkayayaang maligo sa ilog sa Calasiao, Pangasinan. Sa NBA naman, US President Donald Trump binu sa Game 3 ng New York Knicks at San Antonio Spurs. And bright stars through the perilous fights. At eto na nga, Matteo Gudicelli, ikukwento ang mga sakripisyo at kabayanihan ng ating mga sundalo sa dokumentaryong Patriots. Ginawaran pa siya ng medalya ng AFP. Matapos tamaan ng mapaminsalang lindol, brownout ngayon sa malaking bahagi ng General Santos City. Kaya naman mabenta ron ngayon ang mga solar panel. Live mula sa General Santos City, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, may detalye na ba kung gaano karaming bahay ang wala pa rin kuryente? Julius, Cheryl, habang nananatiling alerto ang General Santos City matapos nga ang 7.8 magnitude na lindol, kapansin-pansin ang mga diskarte ng ilang mga residente para makaraos sa kawalan ng kuryente at iba pang pangangailangan. Ito na ang pangalawang araw na walang kuryente sa maraming bahagi ng General Santos City matapos ang malakas sa pagyanig. Dahil dito, dumagsa ang ilang residente sa mga tindahan at palengke para bumili ng mga mini solar panel na maaaring pagkunan ng kuryente para sa kanilang mga cellphone at iba pang gadget. Pagamat hindi ganun kabilis ang pag-charge, malaking tulong na rin ito para makapag-text at makakuha ng mahalagang impormasyon habang nakakaranas sa emergency. Samantala, marami rin ang pinipiling manatili muna sa labas ng kanilang mga bahay dahil sa pangamba ng posibleng aftershock at sa takot na matrap kaya kung muling lumikas ang pagyanig. At dahil sa matinding init, ginagamit din ng ilan ang kanilang mga nabiling solar panel para paandarin ang maliit na mga electric fan at iba pang pangunahing kagamitan. Kaugnay niyan, sinabi ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahirap pang tiyakin kung kailan may babalik ang kuryente sa lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Take longer. Some houses might be faster. Pero yung availability po ng power, we are working hard na within this week. Tapos na po lahat. Julius, Cheryl, sa mga oras na ito patuloy nga nakakaramdam ng aftershocks itong General Santos City at kanina nga wala pang 2 minuto muli na namang naramdaman yung paggalaw ng lupa. Kaya naman yung ilang mga residente dito nandito muna sa labas ng mga establishmento nag-aantay para kahit papano kung sakali man tumama muli yung isang malakas na aftershock ready sila para makatakbo agad papunta doon sa kanilang ligtas na lugar. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal Evan Tarinque.
Itinuturing ng PHIVOLCS na the big one ang lindol na nagpayanig kahapon sa malaking bahagi ng Mindanao. Live mula sa headquarters ng PHIVOLCS sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si weather frontliner Alvin Pura. Alvin, mahigit 1,000 aftershocks na ang naitala sa Mindanao. Ano pang latest? Yes, Cheryl, kung makikita nyo dito sa aking likuran, ito po yung PHIVOLCS REDAS o Rapid Earthquake Damage Assessment System ng PHIVOLCS. At pinapakita dito, ito pong mga kulay dilaw, ang mga naitalang aftershocks simula kahapon pa. Pinakamataas pa po yan, o umabot pa nga yan sa hanggang 6.4 magnitude kahapon ng umaga. At ngayong araw ito, pinakamataas naman sa 5.2 magnitude na kanina po yung umaga rin. At ang ating latest na naitala is kanina pa, 6:07 p.m. na umabot naman sa hanggang 5.4 magnitude. So, ito po yan. So, napakarami po pong ating mga aftershocks na natatanggap simula kahapon. Kaya mga kapatid, mag-ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na po doon sa mga bumabalik na sa ating mga tahanan at bahay dahil nga tuloy-tuloy pa rin po yung ating mga aftershocks na nararanasan. Especially po doon sa mga areas na damage na or medyo na rattle or naalog pa nitong nakaraang lindol. So medyo delikado pa rin po yan. Para sa iba pang detalye, nandito po si Sir Paulo Sawi, ang ating Science Research Analyst na nagmula sa PHIVOLCS. Sir Paulo, ano pa bang ating mga detalye about sa ating lindol? So sa ngayon po, as of 5 a.m., meron na po tayong recorded na aftershock na 1,401. Then plotted po, o ibig sabihin, na-locate ng PHIVOLCS, which is nakikita nyo dito, nasa 403 po siya. Then ang mga felt po dito is 307 po. Then ang magnitude range o yung mga magnitude na naitala is from 1.3 to 6.4 po. Maraming salamat, Sir Paulo. Ma'am Cheryl. Alright, Sir Paulo, marami tayong mga kababayan na takot na umuwi sa kanilang mga bahay. At sabi nyo nga, yung mga aftershocks, may kalakasan pa rin. May 5.4, 5.2, 5.2, pinakamalakas yung 6.4. Posible bang magkaroon ng aftershock na mas malakas doon sa main shock or that would be considered as another earthquake? Okay po. So para natin basahin na aftershock siya, kailangan mas mahina po siya dun sa ating magnitude 7.8. Pag nagkaroon po tayo ng mas malaki pa po dun, hindi po natin siya pwedeng ituring na aftershock, bali ibang lindol po siya. At katulad nga ng nasabi ko, no, takot pa rin umuwi sa kanilang mga tahanan, yung mga kababayan natin. Paano ba malalaman? Ano ba, may mga senyales ba na ligtas nang umuwi yung mga kapatid natin pagdating doon sa mararanasan pa nilang aftershocks? Okay po. So maganda po niyan, bago po sana sila umuwi is kung meron po tayong mga municipal or city engineer po, no, mas maganda po na ipa-check po nila yung structural integrity po ng bahay po nila para malaman po nila kung safe pa po ba ito umuwi, nauuwian po. Bago po sila tuluyan tumira or bumalik po doon. Sir Paulo, medyo technical at scientific itong paggalaw ng Cotabato Trench na dahilan nitong lindol. Pwede niyo hubang i-explain sa amin ito? Okay po. So, ang Cotabato Trench, try po natin i-zoom out to. So, mahaba po ang Cotabato Trench. From dito po, I think Pagadian po itong part na to. So, offshore po ng Pagadian sa dagat. Pababa po yan hanggang dito po. So, yung gumalaw po or yung lindol po nangyari is nandito po yung epicentro niya po. So, makita po yun, napakahaba po. Usually po, yung mga mahabang generator natin or yung mga trenches po natin, nakakapag-produce po sila ng mga malaking lindol po. Example po, dito din po sa area, noong 1976, meron tayong yung Moro Gulf earthquake, which is, ang magnitude niya po is around 8 po. Then, nakapag-produce din po siya ng tsunami. So, itong Cotabato Trench po is parang notorious po siya na nakakapag-generate po or nakakapag-produce ng mga lindol ng mga malalaki po. Ito pong movement nung binabanggit yung Cotabato Trench ay tinuturing niyo pong the big one dyan po sa Mindanao. Paano po natin ihahambing ito dito sa inaabangan po natin na possible movement ng West Valley Fault sa Luzon? Okay po. Pag sinabi po kasi natin big one, isa siyang malaking lindol na nangyari sa isang lugar. So kaya itong sa Sarangani po,
tama, itong event ko po kahapon na lindol is big one na po siya since malaki, siya na po yung malaki sa area po. Tapos kung i-compare po natin yan dito sa inaasahan po natin lindol sa West Valley Fault, iba pa pong big one po yun. So yung big one po na ito is big one naman po sa Metro Manila. Pwede natin siya may turing na ganun po. Maraming salamat, Sir Paulo Sawi, Science Research Analyst ng DOST PHIVOLCS, at sa ating weather frontliner, Alvin Pura. Nasa pool sa video ang mga residenteng nataranta nung kasagsagan ng lindol. Meron pang mga napadasal at meron mga naiyak na lang. Narito ang Frontline Report. Mabilis ang binitbit ng lola na yan ang kanyang apong nakaupo sa sofa. Pero sa lakas ng pagyanig na naramdaman, hindi na nakalabas ng bahay ang maglola. Napakapit na lang ang ginang sa kortina habang umaalog ang lupa. Si Lola, walang ibang nagawa kundi sumigaw ng Lord. Kwento ng ay padala dahil walang madaanan papunta. Sa video naman na ito sa General Santos City, umiiyak at patakbong niyakap ng lalaking yan ang kanyang mga anak habang lumilindol. Umiiyak pa si tatay. Kapansin-pansin ding nakashort lang ito at iisang tsinelas lang ang suot kamamadali para sunduin ang kanyang mga anak. Mga anak na sana through cesarean procedure si Maria Casey nang biglang nang lumindol, nasa operating table na siya nang yumanig. Agad namang rumisponde ang mga medical staff at bumaba sila ng gusali. Kwento niya, sisimulan na sana ang procedure ng yumanig. Mabuti na lang at hindi pa ito natuloy kaya mabilis silang nakaaksyon. Pero patuloy ang iyak ng ginang sa takot. Nagbagsakan naman ang mga gamit sa bahay na ito sa General Santos City. Sa Sarangani naman, teamwork na binabakbak ng dalawang residente ang bumagsak na pader na yan mula sa isang paaralan sa Sarangani. Pahirapan dahil sa kapal nito. Maya-maya, bigla na lang lumitaw ang isang aso. Nasa maayos na itong kalagayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Umakyat na sa 37 ang patay sa lindol na itinuturing na the big one sa Mindanao. Marami sa mga namatay, residente sa General Santos City na ngayon nasa state of calamity. Live mula sa Gensan, ania sa Frontline sa balita, si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, anong update sa paghahanap doon sa 4 na nawawala pa matapos nga nitong lindol? Cheryl, umabot na sa 13 ang bilang ng mga nasawi dito sa General Santos City, bunsod na nangyaring magnitude 7.8 na lindol. 2 empleyado naman ng gumuhong grocery store dito sa lungsod ang patuloy pang pinaghahanap ng otoridad. Ano, matumbang si mo. Mga bata ka rin ito. Gumuho ang grocery store na yan sa Barangay Kalumpang, General Santos City sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa lakas ng impact, nabalot ng usok ang lugar. Ang masaklap, may mga taong natabunan sa loob. Kita sa drone video na ito ang wasak na pamilihan. Mula kahapon, patuloy ang search, rescue at retrieval ng mga otoridad. Nagpasok na rin ng mga K9 unit para hanapin ang mga biktima. Si Nanay Juslinda Diluvio naman nakaupo sa harap ng gumuhong pamilihan habang hinihintay ma-rescue ang kanyang anak na lalaking si Joey. Alas 2 siguro to, alas 3 sa hapon. Sabi sa anak ko, Mama, magpunta ka doon sa Sibor, Kalumpang. Kung bakit? Sabi niya, nandoon si Joey nag-duty. Sabi sa kapatid niya, na-trap daw si Joey. Pero kahapon daw, ang sabi raw sa kanya ng mga otoridad, hindi na-rescue ang kanyang anak. Sabi sa akin, bukas na lang magbalik na kayo kay mag-retrieval, hindi na-rescue. Kaya wala ng heartbeat. Mahirap tanggapin sa nanay. Yung anak nandoon, hanggang ngayon. Ewan ko.
Ang panawagan ko, sir, gusto lang ko nga ngayon magkuha na doon para nga manahimik na kami. Isa lang ang anak ni Nanay Joslinda sa mga hindi pa nakukuha sa loob ng grocery store na yan. Ayon sa mga opisyal, hirap ang pag-rescue dala ng sunod-sunod na aftershock. Delikado rin daw ang kalagayan ng gumuhong istruktura. Pagdating po ng ating structural engineer, nakita po nila kung gaano po siya kadelikado sa loob. So, as advice niya po, hindi na po talaga safe na mag-ano sa loob. So, ang sabi niya po, kailangan po natin ng mga heavy equipments para makuha na po talaga yung mga debris sa taas. Ang mga residente naman nananatili sa evacuation ng kanilang barangay. Pare-parehas silang takot na muling lumindol. Si Nanay Anacita Cabradilla, suot-suot pa ang kanyang rosaryo nang kausapin namin. Kung ako, ma'am, gusto ko na talagang umuwi sa amin. Pero wala akong magagawa kasi kung uuwi ako, wala din kaming matutulugan kasi nakakatakot sa loob. Sa labas ng paligid namin, nagkabitak na ang lupa. Nakakatakot na kasi lumambot din ang lupa kasi malapit lang kami sa dagat. Ang isa ring gumuho sa General Santos City ang fast food chain na yan. Kanina, nilibot ng News 5 ang mga gusaling yan kung saan nagkalat ang mga debris. Isa nga sa mga apektado ng lindol ang General Santos Medical Center. Kaya ang mga pasyente rito sa mga tent at lilim ng puno na mamalagi. Bukod sa kanya-kanyang sakit na iniinda, nadagdagan pa yan ng pasakit ng init ng panahon at ang pangamba ng aftershocks. May mga lugar kasing nagkabitak-bitak sa loob ng ospital. Dahil sa mga bitak na nakita sa ospital, naabutan nga ng News 5 ang pasyenteng si Riza May Bartido. Para sa kanya, ikalawang buhay na ito matapos mabagsakan ang pader ng kanilang bahay ng lumindol. Balik kami na datog. Nadaganan kami ng kahoy at mga semento. Yung sanggol ko mabuti lang siya. Pero yung panganay ko nasugatan sa noo. Niyakap ko talaga silang dalawa para hindi mapuruhan. Tapos natumba kami, yung paa ko ang nabali. Sa may coastal area naman dito sa Jansan, inabutan ng aming team ang Philippine Coast Guard na patuloy din ang search and rescue operations. Inanod kasi ng dagat ang magpinsang lalaki na may edad 8 at 10 years old ng lumindol. Taga Maguindanao sila at nagbakasyon lang ang pamilya sa isang resort. Kasalukuyan po ako nakapahinga dyan pero ginatignan ko rin yung mga bata na dyan sa gilid. Tapos nung biglang lumindol, ikuha ko yung bunso ko doon sa pool na isa bago ako nakatakbo doon. Pagtakbo ko doon, ma'am, ang inabutan ko na lang yung malakas na tubig. Parang alon na. Parang nilamon na yung mga bata ba. Bumagsak talaga ng buo. Ininspeksyon naman ni DPWH Secretary Vince Dizon ang gumuhong General Santos City Tibuli-Surala Road. Ang kalsada kasi ang pangunahing daanan na nagkokonekta sa General Santos City papuntang Surala sa South Cotabato. Nagsasagawa rin ng clearing operations ang DPWH sa mga landslide areas sa kahabaan ng nasabing kalsada. Cheryl, bago maggabi ngayong hapon ay itinigil muna ang search and rescue operation sa apat pang na missing dito nga sa nangyaring pagguho noong Lunes dito sa General Santos City. Ayon naman sa otoridad, ipapatuloy nila bukas ang nasabing search and rescue. Hindi umano sila titigil hanggat hindi nahahanap ito nga apat na mga nawawala. Samantala, Cheryl, kung mapapansin mo dito sa aking likuran ay napakaliwanag na kumpara noon kagabi na napakadilim kasi bumalik na ang ilang supply ng kuryente dito sa ilang barangay sa lungsod. At good news, Cheryl, kasi may mga establishment na din dito na nagbukas na rin ng kani-kanilang mga tindahan para naman sa mga residente nga dito sa General Santos City. Suspendido pa rin ang lahat ng antas ng klase at maging trabaho dito sa lungsod. Bagamat bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang barangay dito sa lungsod, Cheryl, pahirapan pa rin ang linya ng komunikasyon maging sa internet. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Bril Montalvo. Sa mga kumot na ginawang tent, muna nakatira ang ilang lumikas dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Na-isolate din ang ilang barangay dahil sa mga nasirang tulay at kalsada.
Live mula sa Clan Sarangani, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, gaano katindi ang pinsalang iniwan ng lindol dyan? Alam mo, Julius, 22 yung sinasabing casualty sa nangyaring ang lindol dito sa Sarangani. Ano? At 11 dyan, kumpirmado ng patay, pero 11 pa yung hinahanap. Pero naging problema rito sa Sarangani ngayon, yung mga kalsada at tulay na nasira. Napaiyak na lang ang padre de pamilyang yan sa Clan Sarangani habang tinitingnan ang wala ng buhay na mag-ina niya. Kabilang sila sa mga nasawi sa kasagsagan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Matinding pinsala rin ang iniwan ng lindol sa bayan ng Maasim. Humambalang sa kalsada ang naglalakihang bato sa sitio Tampat. Gumuho ang mga bato mula sa mga bundok. Doble kahit ang mga tauhan ng DPWH sa clearing operation para maalis ang mga bato. Nagkabitak-bitak at gumuri ng bahagi ng kalsada sa parehong bayan. Kinordonan na ang nawasak na bahagi at pinag-iingat ang mga dumaraang motorista. Sa bayan ng Malapatan, maraming gusali at bahay ang nawasak. Kanya-kanyang latag ng mga kumot na ginawang tent ang mga bakwit sa gilid ng kalsada sa boundary ng Sarangani at General Santos City. Mainit, walang supply ng tubig at kuryente, kaya sadyang mahirap ang sitwasyon ngayon ng mga bakwit, lalo na ng mga bata at mga senior citizen. Manawagan po ako sa mga sa ating mahal na gobyerno na sana tulungan po kami sa aming sitwasyon ngayon. Sa tala ng PDRMO ng Sarangani, 43 bahay at establishmento ang napinsala. Higit 200 naman ang bahagyang nasira. Pinakanapuruhan ang mga bayan ng Glan at Malapatan. Nasira pa ang tulay na nagdurugtog sa dalawang bayan. Kaya mga may na-isolate na barangay. Halos tuluyan nang naputol ang tulay kaya doble kahit ng DPWH para ayusin ito. Matapos sirain ng lindol yung tulay na Malapatan, ganito na ngayon yung sitwasyon ng mga kababayan natin dito. Kinakailangan nilang tumawid dito sa ilog, magbayad ng entrance fee ng 10 piso, 150 pesos para sa motorsiklo na makakatawid sa balsa at 50 pesos para sa bangka. Titiisin daw to ng mga kababayan natin hanggang sa dumating ang araw na mabuo na ang kanilang tulay. Buwis-buhay naman nila sa mga tumatawid sa ilog at may pagkakataon ng muntik tumobang bangka. Malaking dagok din daw sa mga residente ang dagdag gastusin sa pamasahe. Kung gani nyo, mahal pa, daghan kay dako kay mo bayran. Tapos pag abot dito, wapay tubig, Diyos ko Ginoo. Wala naman naitanang tuluyang gumuhong gusali sa Sarangani, pero naapektuhan ang mga government building at eskwelahan. Ongoing assessment, validation sa mga lugar na most affected itong earthquake. Kasi may mga provincial roads, national roads yung damage, even bridges na nag-collapse. Nasa 9,000 rin ang lumikas sa mga temporary shelter at mga tolda ng mga LGU kahapon. Pero higit kalahati sa kanila ang umuwi rin kalaunan matapos bawiin ng PBOX ang tsunami warning. Julius, nandito ako ngayon sa may Malapatan. Ito yung bridge na naputol nga matapos ngayon malakas na lindol dito sa Sarangani. Napakita ko lamang sa yung lugar. Etong lugar na to ay nag-uugnay sa Glan, sa bayan ng Glan. At yung bayan ng Glan ay na-isolate sila. At karamihan ng mga kabayan natin, makita nyo sa lugar, naghihintay silang mga tawid. Yung iba, dumiskarte kanina, tumawid sa tulay. Tumawid sila sa tulay. Nagbayad ng 150 mga motor, 50 pesos sa mga tao, pero may entrance fee pa na 10 piso. Pahirap pa yung sitwasyon ng mga kababayan natin dahil makita ninyo itong lugar na to, may mga tumatawid pa dyan. Madilim na yan. At makita ninyo, senyas na lamang ng mga ilaw ng mga bangka ang makikita natin. Pero baka may magpumilit pang tumawid dyan at medyo bumaba na yung katig. Hindi na siya low tide, pero kanina low tide dyan, high tide yan. Kaya medyo pahirapan nga yung naging sitwasyon. Ang isa pa sa nakita natin problema rito, walang kuryente, walang tubig at wala rin yung wifi. Kaya yung komunikasyon ng mga kababayan natin sa dalawang bayan dito sa Glan ay kulang. Ibig sabihin, kakamustahan sila, kailangan nilang tumawid dito at dumiskarte, especially kung bibili sila ng pagkain. At ngayon nakita nga natin dito sa lugar na to, may mga na-standby nga na ambulansya kasi yung may mga sakit, kailangan na lang itawid dito. At makita naman ninyo yung tatawiran. Mano-mano yan. Yan. Tinabunan na yan at ginamitan ng bulldozer kanina at susubukan ng DPWH na makompleto ito para makatawid na yung mga na-isolate nating mga kababayan sa dalawang bayan dito sa Sarangani. Balik sa iyo, Julius. Gary, linawin lang natin yung binabanggit mo kanina na entrance fee
Para saan yun at saan nakapwesto yung mga naniningil ng tinatawag ng entrance fee na to? Alam mo, Julius, kasi yung lugar, private na lupa yan eh. Para tumawid ka dito sa tulay na to, dadaan ka sa mga kabahayan. At syempre may mga katig doon na mababa lang na pwedeng daanan ng mga tao at motorsiklo. Ngayon, sasakay sila ng balsa. At syempre may entrance fee. Syempre gumagamit ka ng lupa at walang hanap buhay kasi yung mga tao ngayon dito. Kaya didiskarte na lang sila para magkapera, para may panggastos. Syempre ganun yung sitwasyon nila ngayon dito eh. At yung mga kababayan natin gagamit naman ng balsa. Yung mga drum na nirolyo-rolyo ay sinasakay yung mga motor doon. 150, minsan 4, 5 sinasakay nila. Sobrang diskarte talaga no, yung ginagawa ng mga babae natin ngayon. Pero dito, sinubukan naman ng mga tauhan ng DPWH na kahit paano ibsan yung hirap na nararanasan ng mga kababayan natin. Kasi syempre, kung wala kang pera, hindi ka makatawid. Kaya iba, pinapayagan nilang tumawid. Tinutulungan nilang makatawid kanina. Pero hindi palagi. Pinagpapahinga nila dahil ginagawa pa itong tulay na to. At minsan yumayanig nga ito, lalo na kapag umakyat at dumadaan na yung bulldozer dito. Julius. Yan, nakikita nga natin yung mga eksena ng pagtawid ng ating mga kababayan. May mga nagbabalsa at may mga naglalakad lang. Ano sa tingin mo yung nagiging problema nila? Ano ba yung supply na nahihirapan silang kunin doon sa magkabilang areas ng lugar na yan? Kasi itong area na to, Malapatan and Glan, ay talaga yung main road na daanan ng dalawang bayan dito sa Sarangani. Pagkain syempre at inumin. Wala kasing supply ng tubig at syempre yung bilihan din ng pagkain para makatawid dun sa magkabilang bayan. Ito lang kasi yung nagsisilbing tulay nila. At kaya naging problema ito, naging isolated yung lugar ng Glan. Ito yung pinakalugar na to, papuntang poblasyon. Dahil nga ito lang yung kalsadang nag-uugnay sa kanila, papunta naman dito sa Malapatan para makarating sila ng Jensan. Kaya ang karamihan sa mga kababayan natin, maghihintay at magtitiis. Pero kawawa yung mga bata, may sakit. Kaya yung iba, lalo na yung may mga schedule sa mga doktor, kanina nakita natin binitbit para lang maisakay sa mga ambulansya na nag-aabang na rito para naman matulungan yung mga kababayan natin. Julius. Gary, so ngayon, gaano karaming pamilya yung affected doon sa mas apektadong barangay? At ano na yung mga paunang na ibibigay na tulong ng local government sa kanila? Alam mo, Cheryl, sa ngayon, mga 200 families yung initial na sinasabi no, na-isolate dito. Pero yung tulong, wala pa tayo nakikita dumarating na tulong. Pero DPWH pa lamang yung napapansin natin na nag-aasikaso nitong lugar na ito para nga ma-clear na siya. At nakita ninyo sa likuran ko, ayan, no, tumatawid na yung mga tao, mga dalang galon ng tubig para naman makakuha silang tubig. Talagang pahirapan kasi, Cheryl, walang kuryente, walang tubig, walang pagkain. Yun yung sitwasyon ng mga kababayan natin. Kaya naghihintay rin sila ng tulong galing sa kanilang mga LGU. Cheryl. Pwede nating makausap yung mga ilang residente dyan na talagang tumatawid at may apela din sila sa national government at sa mga kababayan natin na may kakayanan na tumulong. Oo, kanina kausap natin yung governor nitong Sarangani, no? Sabi niya gagawa naman daw nila ng paraan para magpadala nga ng ayuda dito sa mga kababayan nating na-trap dito sa area ng Glan, ano? At yung mga kababayan din naman nating na nahihirapan dito sa ngayon. Ay nakita niyo, marami sila rito. Dahil madilim at nahihirapan na nga sila sa buhay nila ngayon, ay gusto rin tulungan. Nananawagan nga sila kahit paano magkaroon ng pagkakataon na makapag-charge sila ng mga cellphone nila, magkaroon ng signal para yung communication, bukod sa nagugutom sila, nakakausap nila yung mga mahal nila sa buhay para makahingi rin sila ng sakrolo at maalis yung pangamba nila dahil bukod sa gutom ka na at kailangan mo pa ng hindi mo nakakausap yung mahal mo sa buhay, magulo yun. Kaya Cheryl, sa mga kababayan natin na handang tumulong, ipadaan na lang natin sa provincial office ng Sarangani ang pagbibigay ng tulong nila, doon natin idaan. At ngayong gabi, bago tayo matulog, isama natin sila sa ating mga panalangin. Gary, kausapin natin yung ilang mga kababayan natin dyan. Baka may gusto silang iapila na manggagaling sa kanila mismo. Baka may malapitan ka. Ang dami nila dyan, no? Go ahead. Kuha tayo ng isa. Sir, kamusta po kayo dito? Kamusta po kayo? Live po kayo sa TV5, Miss Cheryl. Yes po. Ano po mga pangangailangan ng kabayan natin, sir? Ay, bali, wala po kang idea kasi hindi po ako taga dito. Mas mabuti po interviewin nila po net yung taga dito. Sige, tama taga rito. Sige, kuya. Ano po mga pangangailangan niyo, sir? Pangalan mo, sir? Junjun Unding po. Ano po ang unang pangangailangan na kailangan niyo, sir?
Sa amin po dito, ako is galing po ako ng Sarangani sa Provincial Engineering Office po. Since gusto ko rin po maka-monitor po sa Glan area, since area ko po ang... Anong pangangailangan din, sir? Siguro po yung kuryente natin at saka tubig, yung pangunahing pangangailangan. Then yung mga goods para din po sa mga tao po dito na medyo delay po sila sa distributions of foods. Sige sir, manawagan po kayo. Nais ko pong gusto ko po ipanawagan po sa kung sino man ang gustong tumulong po dito sa area na ito, boundary Malapatan and Glan, which is medyo bitin po sila sa kuryente, tubig at saka sa pagkain dahil po sa nasira pong tulay. So hindi po tayo makadali-dali na makakuha kung gusto natin na ma-provide yung needs natin po. Maraming salamat po sir. Tsaka yan, Cheryl, kuha tayo na isang residente na mahirapang ano. Ate, kuya. Ate, kamusta po kayo? Ma'am, kamusta po ang pagtawid? Hindi ma'am, live po kayo sa TV5. Kamusta po ang sitwasyon natin? Actually, nag-struggle talaga kami sa travel. From Glan talaga kami. So, ilang sakay pa kami nakarating kami dito. So, yun lang po. Thank you. Okay. So, yun, medyo nahiya yung mga kababayan natin. Mga pagod na iba rito, naglakad eh. Yung kailangan ng tricycle dito, papunta rito sa kabila is 600 pesos. Kaya kawawa talaga. Kung wala ang budget dito, kawawa rin talaga yung mga kababayan natin. Cheryl. Gary, pwede ba natin masilip yung malalim na bahagi niyan, ng tulay na yan? Yun doon sa mga tinatawiran, pwede ka bang maglakad ng konti dyan para magkaroon ng idea yung ating mga viewers kung gaano kalalim to? Actually, nalagyan na siya ng tabon, nalagyan na siya ng tabon. Pero kung tutusin, ganito siya kalalim. Parang mga 20 feet din yung lalim niya. At ngayon, maghapon silang tinabunan na ng lupa. Kaya nagkaroon ng access yung mga kababayan natin na tumawid na yan. Kasi yung mga yan, hindi makatawid mula kanina dahil wala nga silang pambayad. Yung entrance fees, 50 pesos sa bangka, 150 pesos sa motorsiklo. Kaya medyo kawawa rin yung mga kababayan natin. Sige, mag-iingat kayo dyan, Gary. Hopefully, dumating ang mga tulong na kailangan ng ating mga kababayan dyan. Maraming salamat, Gary De Leon. Bilang pakikiisa sa mga biktima ng lindol sa Mindanao, idodonate ng mga senador sa Gatchalian Block ang 1 buwan nilang sahod. Ayon sa Senate New Majority, bagamat maliit ang kontribusyon, ay inaanyayahan din nila ang iba pang mga kapwa-senador na makiisa. Ito raw ang tamang panahon na maipakita ang pagmamalasakit at patunayang lahat sila ay senador ng mga Pilipino kahit pa sila'y may mga paksyon. Hinikayat din nila ang ibang mga Pilipino na mag-abot ng tulong o panalangin kung makakaya. Naghahanda na rin ang mga senador sa Gatchalian Block na bumisita sa mga lugar na apektado ng lindol. Kasunod ng malakas na pagyanig sa Mindanao, kanselado ang ilang flights sa Ninoy Aquino International Airport. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, ilang airlines ang nagkansela ng flights dyan at hanggang kailan ito? Julius, tama ka, nagkansela na nga ng mga flights ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific papunta at manggagaling dyan sa General Santos City. Ito nga ay matapos itong magnitude 7.8 na lindol na tumama dyan sa General Santos. Ayon nga sa Department of Transportation, nagkalasan ng ilang bahagi ng kisame sa loob ng General Santos International Airport. Basag ang mga bintana at nagkandasira-sira ang mga pader. Sa ganyang estado ngayon sa paliparan, kaya hindi pa pwedeng gamitin ito. Ay sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kinakailangan pang suriin ang structural integrity ng paliparan para malaman kung ano pa ang mga dapat ayusin dito. Sa ibinabang notice to airmen ng CAAP, hindi pa magagamit ang Jensan Airport hanggang
hanggang Huwebes, June 11. Pero ayon naman sa Department of Transportation, mukhang aabuti ng higit 1 linggo bago magamit muli ang paliparan. Kanina ay ininspeksyon ng DOTR ang pinsalang tinamo ng airport. Tinitingnan na rin ng mga structural engineer ang passenger terminal building. Nabasag din daw kasi ang mga salamin sa control tower ng airport. Hindi pa raw magbabalik ang commercial operations ng airport hanggat hindi sila makakakuha ng certification na ligtas na itong gamitin. Pero target ng kagawaran na magkaroon ng partial operations sa susunod na linggo. Narito ang pahayag ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez. We have to identify a certain portion of the PPP kung saan pwede kami we do a partial operations. So kausap din namin yung mga airlines kanina, ayusin namin. So in 1 week, baka may balik na namin yung commercial operations. Tinatayang nasa 135 million pesos ang magagastos para maisaayos ang terminal. Papalitan daw ng tempered glass ang mga salamin para mas ligtas para sa mga pasahero. Sa 63 flight na kanselado ngayong araw, paalis man o papuntang Gensan, apektado rito ang higit 1,700 pasahero. Pinayuhan silang gumamit muna o gamitin muna ang Davao International Airport at ang Awang sa airport sa Cotabato. Magbibigay naman daw ng special permit ng DOTR para sa mga bus na maghahatid sa pagitan ng Davao International Airport, General Santos International Airport at Awang Airport sa Cotabato. Inanunsyo rin ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na bagamat hindi mo nagagamitin sa commercial operations ang Gensan, bukas naman ito para sa military, humanitarian, government at cargo flights. Para raw yan matiyak na makakarating sa probinsya ang mga tulong nila o ang mga tulong mula sa pamahalaan at iba pang sektor. Samantala, target balikan ng DOTR sa mga susunod na araw ang mga nasira ring pantalan sa General Santos City at Sarangani. Julius, alam mo kanina kinukwento sa atin ng mga personnel dito sa NAIA na kahapon talaga nagkaroon ng mga mahahabang pila sa mga opisina ng mga airline dito para nga makapagparebook sila o makapagre-route ng kanilang mga flight. Madali lang naman daw kasi pwede naman nilang gamitin yung Davao International Airport o yung Cotabato Airport. Yun nga lang, syempre magbubus ng konti. Pero libre naman daw ang pagpaparebook o pwede naman daw i-refund na lamang ito o pwede rin yung binayad dito sa mga ticket na ito ay ilagay na muna sa isang travel fund. At yan ang advice ng mga airline sa mga pasahero. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Samantala, umabot na sa 30 ang nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Pasado hating gabi kanina nang makuha ang ika-30 biktima mula sa guho. Bago nito, may nakuha ring bangkay pasado 9:30 kagabi. Nagpapatuloy pa rin ang search, rescue and retrieval operations sa lugar. Higit 2 linggo mula nang gumuho ang gusali. Nagpadala na rin ng K9 units ang Philippine Coast Guard para tumulong sa paghahanap. Wala pang impormasyon kung ilang biktima pa ang hinahanap. Nalunod sa ilog ang isang binatilyo sa Calasiao, Pangasinan. Nagkayayaan daw silang mag-swimming na mga kalaro niya sa basketball hanggang sa bigla silang tinangay ng agos. Narito ang Frontline Report. Nauwi sa trahedya ang masayasanang bonding na magkakaibigan sa Marusay River sa Barangay San Vicente, Calasiao, Pangasinan nitong Sabado. Ayon sa Calasiao MDRRMO, nagkayayaan ang 5 magkakaibigan na maligo sa ilog matapos maglaro ng basketball pasado 1:00 ng hapon noong Sabado nang mapunta sila sa malalim na parte ng ilog at tangayin ng malakas na agos. Nailigtas ang 4 pero bigo silang mahanap ang isa pang binatilyo. Ito pong mga naligo po doon is magkakaibigan po sila, nagkayayaan po na din maligo doon sa ating ilog. And unfortunately nga po, napunta sila doon sa may malalim na part at medyo may kalakasan silang agos. 5 magkakaibigan po. Yung 2 kasi nauna silang umahon. And then yung 2 is na save na po ng mga kasamahan din po natin. And then yung isa is yun siya yung naiwan. Nakuha na. Inabot ng 16 na oras ang isinagawang search and rescue operation ng pinagsanib na puwersa ng BFP, Calasiao Police at MDRRMO. Pasado 7:00 ng umaga nitong linggo, na-recover ang katawan ng binatilyo. Na-retrieve siya, no signs of life na po.
Ang biktima, 14 anyos na lalaki na residente ng San Manuel, Pangasinan. Mahigpit na ipinagbabawal ng Kalasyaw LGU ang paliligo sa Marusay River, lalo pat nasa 100 talampakan ang lalim ng ilog at may kalakasan ang agos. Pagamat patuloy naman yung ating pagbibigay paalala, ito yung mga instances kasi na yung mga ibang mga residents, especially itong mga kabataan, ay nakakagawa pa rin ng paraan para makaligo sila. Naiuwi na sa bayan ng San Manuel ang labi ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Labis ang hinagpis ng ina ng isa sa mga student athlete na nalunod sa dagat sa gitna ng team building activity sa Aurora. Marami raw siyang tanong kaugnay sa nangyari sa kanyang anak na nagsimula pa lang na maabot ang pangarap. Live mula sa Quezon City, sa frontline ng balitang yan, Simon Gualdez. Mon, ano pa ang mga hinaing ng nanay ng nasawing atleta? Alam mo, Cheryl, nakakadurog ng puso nang dumating dito sa Maynila galing Agusan del Sur ang pamilya ng isa sa 2 nasawing basketball players matapos malunod. Hindi raw kasi nila alam kung anong klaseng training ang pinagdaanan ng anak na tumapos sa matayog na pangarap ng basketballista. Mugto na ang mata dahil sa walang tigil na pag-iyak si Rovelyn Baterbonia na bumiyahe pa mula Agusan del Sur pa Maynila. Siya ang nanay ng 19 anyos na basketball player na si Rene Clert Baterbonia na kasama sa 2 nasawi sa team building activity ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora. Git ni Nanay Rovelyn, hindi raw niya alam kung anong klaseng training ang ipinaalam ng incoming first-year college student na anak. Kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Sa video na ito na kumalat sa social media, kitang nayakap pa ni Rovelyn si Rene Clert sa huling pagkakataon bago ito lumipad pa Maynila. Kwento ni Nanay Rovelyn, pumayag pa raw siya sa anak nang magpaalam na ilang araw mawawala para sa training. Excited na raw kasi si Rene Clert na maglalaro para sa Ateneo Blue Eagles men's basketball team. Sabi ko, sige nak, mag-amping. And then, dapat ingatan yung katawan kasi isa lang yun. Kasi akala ko training lang na hindi military training. Ano ba yun? Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko. Ang masaklap, huling ipinangako pa raw ni Rene Clert sa kanyang ina na iaahon sa kahirapan ng pamilya. Hey, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila yung paghihirap namin. Sa ngayon, marami pa raw tanong ang pamilya ni Rene Clert lalo't hindi raw kasi kumpleto ang mga impormasyong ipinararating sa kanila. Kahit isang picture wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Wala silang sinasabi sa akin. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yun. Kaya kung si Nanay Rovelyn daw ang tatanungin, tila may naging pagkukulang sa insidente. Sa tingin niyo po ba may foul play po nga dito? Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Bakit ba ganyan? Ang dami nila doon tapos walang nag-rescue. Ba't nila pinapalangoy la yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Pero sa inisyal na pag-iimbestiga ng Aurora Police, wala raw foul play na nangyari.
Base po sa ating nakuhang salaysay ng mga kasama niya ay ito pong insidente na ito ay talaga pong purely accident. So natural accident po yung pangyayari. Hindi po talaga inaasahan. Dagdag pa ng mga pulis, hindi raw itong unang beses na nagsagawa ng kaparehong aktibidad ang basketball team sa isang private resort sa bayan. Meron din daw lifeguard na naka-duty sa lugar pero nagkataong hindi na nakayanan ng dalawang biktima ang malakas na alon. Meron po sila activity na kung saan lumalakad po yung mga players natin doon sa dagat, sa may tabing dagat, ang mga nasa hanggang kita po yung lalim ng tubig. At bigla na lang po silang napunta sa malalim na parte. Bigla silang tinangay ng current papunta po sa mas malalim na lugar ng dagat. Bukod kay Butterbonia, nasawi rin ng second-year college student na si Divine Adili na isang Nigerian national. Sa isang pahayag, kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagkasawi ng dalawa nilang student athletes matapos malunod. Bukod sa pakikiramay, nakatakda rin daw magpaabot ng tulong ang universidad hindi lang sa mga naulila ng dalawang biktima kundi pati na rin sa mga teammates at iba pang naapektuhan ng trahedya. Ang Philippine Sports Commission naman nakatakda raw magtatag ng Sports Stakeholders Panel bilang pakikipagtulungan sa ginagawang investigasyon. Layon doon itong malinawan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o practices habang sinisiguro pa rin ang kaligtasan ng mga atleta. Cheryl, sa ngayon katatapos lamang ng ginawang autopsy sa labi ni Rene Clert Butterbonia matapos pumayag ang kanyang magulang para nga malaman kung nagkaroon nga ba ng foul play o nagkaroon ng mga hindi maayos na turing dito nga sa kanyang anak sa ginawang team building activity. Pinangunahan ito ng National Bureau of Investigation kasama ang PNP-CIDG base na rin sa hiling at panawagan ni Manila 3rd District Congressman Joel Chua. Hiling ng kongresista ay talagang makita yung lahat ng anggulo at walang mangyaring cover-up para nga dito sa reigning MVP ng basketball sa palarong pambansa noong 2025. Samantala, sa pinakahuling pahayag naman, de Manila University, sinabi nito na nakipag-ugnayan na rin sa kanila ang pamilya naman ng Nigerian national na si Divine Adili at hinihiling nito na madala na or makuha pabalik sa Nigeria ang labi ng kanilang anak na isang second year o sophomore college student. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Sa ibang balita, tinawag ng Malacanang na basura ang naging testimonya ng 18 nagpakilalang bagman ni Zaldi Co kaugnay sa flood control scandal. Pinunahan ni Palace Press Officer Claire Castro ang anyay mga inconsistencies o pabago-bago at hindi magkakatugmang salaysay. Isa na riyan ang pagbawi ng mga testigo sa pagkakadawit kay Senator Loren Legarda dahil nagkamali raw sila. Pinuna rin ni Castro ang inconsistency sa mga petsa at lugar. Pinararatangan ng mga nagpakilalang bagman ang ilang opisyal at mambabatas na tumanggap umano ng mali-maletang kickback mula sa flood control projects. Pero ayon kay Castro, hindi tatayo sa korte ang mga testimonya. Basura. Total, sabi naman nila, sila ay naghahakot ng basura. Yung ganitong klase, mga statements na pabago-bago, hindi po ito makakapasa sa masusing mga pag-aaral at pagsusuri ng korte. So, dito pa lamang po makikita na natin kung ano-anong klase ang mga kwento nila para makapanira lamang. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Bubuhayin ng bagong documentary show ni Matteo Guidicelli ang ating pagiging makabansa. Sa gitna po yan ng mga ingay sa politika. Mapapanood na ang Patriots sa One News ngayong darating na June 13. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Husband, actor, soldier, producer, at ngayon naman, dokumentarista? Get you a man who can do it all. Yan ang peg ni Second Lieutenant Matteo Guidicelli. First salvo niya sa One News ang documentary na Patriots, kung saan mas ipapakilala niya sa atin ang ilan sa mga unsung heroes ng Armed Forces of the Philippines. It's very important we represent the Armed Forces of the Philippines as best as we can
to inspire the youth, inspire the next generation. Because hindi talaga perfecto yung nangyayari ngayon sa bansa natin. Sobrang sakit sa puso. But we have to continue moving forward and not lose hope and not lose integrity. Dahil dyan, ginawaran siya ng medalya ng AFP. It's not for myself or it's not for me, but it's for the soldiers that we represent. We're just here as storytellers. Sila ang may mga kwento na dapat natin sabihin. 13 kwento ng tapang, sakripisyo at serbisyo ng mga sundalong Pilipino ang ibabahagi ni Mateo sa Patriots. Pero pangako niya, the stories won't stop here. Napaka-delicate yung mga kwento natin, MJ, no? And I'm very thankful that these soldiers gave us the opportunity to represent and tell their stories. Ang isang kwento dito, si General Alberto, our commanding general of the Philippine Army 7 years ago. He lost his son in battle, 26-year-old Captain Marky Alberto. It was my promise to him nung funeral na, Sir, hindi natin makalimutan ang kwento ni Marky. Ikwento natin yan. We'll make him live forever. His sacrifice for the country. Bukod sa kanyang dokumentarista era, gagraduate na rin si Mateo sa kanyang leadership executive course sa Harvard. Nakatakda siyang lumipad going Boston para dumalo sa graduation ceremony. Abangan ng Patriots hosted by 2nd Lieutenant Mateo Guidicelli this June 13 at 6 p.m. sa One News at soon sa 1PH at TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa pool sa CCTV, binatilyong biglang tumawid kahit naka-green light, nabundol ng motorsiklo. Inarestong suspect na tanggal ang posas at nagawang agawin at i-drive ang police mobile. Sigaw ng mga pulis, stop the car! At mga atleta nagpaabot ng pakikiramay sa biglang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Formal nang sinampahan ng reklamong administratibo ang pulis na sa pilitang inaresto ang nakagit-gitan niyang senior citizen driver sa Taguig City. Nagtungo sa tanggapan ng NAPOLCOM ang driver na si Santiago Parado para magsampa ng reklamo laban kay Police Corporal Simeon Suwan. Una na niya itong sinampahan ng kasong kriminal na grave threat at physical injury. Sa press conference, dinitali rin ni Parado ang nangyaring gitgitan at kung paano siya binantaan ni Suwan. Nagkaroon daw sila ng kasunduan sa barangay noong araw din yun. Pero nang kumalat na sa social media ang video ng sapilitang pag-aresto sa kanya, binalikan umano siya ni Suwan at sinabing ipapakulong siya. Sinabi niya, kung ano lang ito, swerte ka lang ito na matagal na pulis yung nakasagupa ko. Dahil kung yung mga bata-bata pa rin na pulis, babarilin daw ako. Hindi lang naman ako nainig. Nung tumatakbo na kami, huwag ka lang kita makikita sa kali. Pag nakita kita sa kali, bang maniyo ka, babarilin kita. Sabing ganun sa akin. Nasa pool sa CCTV ang isang binatilyo sa Cebu City na nabundol ng motor matapos tumawid sa kalsada kahit naka-green light pa. Sa video makikita ang grupo ng kabataang yan sa gilid ng intersection. Maya-maya, isa sa kanila ang biglang patalon-talon na tumawid. Dito na siya nabundol ng paparating na motor. Tumila po ng biktima ang rider at ang angkas nito. Agad namang nakatayo ang tatlo pero sermon ang inabot ng binatilyo mula sa rider. Ayon sa pulisya, lumabag sa curfew ang mga kabataan noong oras na yon. Sa huli, nauwi sa aregluhan ang insidente.
Weather update tayo mga kapatid, El Nino na. Yan po ang inanunsyo ng Pag-asa ngayong hapon. Ang ibig sabihin po niyan, lumagpas na po tayo do sa 0.5 degrees Celsius above sa average natin na temperatura dito po sa kalagitnaan ng Pasipiko. Ibig sabihin po niyan, meron na nga po tayong El Nino or present na po ang El Nino natin. Sa ngayon, tayo po ay nasa mild o mahinang El Nino pa lamang, pero sa kalagitnaan ng taon or sa huling bahagi ng taon hanggang sa susunod na taon, posible pa po yung tumaas sa full-blown El Nino event at magpapatuloy nga yan hanggang sa susunod na taon. Ang ibig sabihin po niyan, yung ating drought ay inaasahan na po natin o yung ating tagtuyot ay mas aasahan na po natin sa huling bahagi ng taon, lalong-lalo na po sa tag-init sa 2027. Pero possible din po tayong makaranas ng mas marami pong pag-ulan dulot ng enhanced habagat naman sa kanlurang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na kapag may mga dumadaang bagyo dito sa kanto ng ating area of responsibility. So paghahandaan po natin yan mga kapatid at i-monitor po natin ang posibleng paglakas pa nitong ating El Nino sa mga susunod na buwan. Pero sa ngayon, ito pong ating habagat o southwest monsoon ang nakaka-apekto lamang dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, diyan po sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon. Medyo mahina po yung epekto ng ating habagat pero mataas po ang ating tsansa ng pagulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Batanes, kasama na po dyan ang area po ng Zambales. Ang natitirang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay magpapatuloy po tayong makaranas ng maaliwalas na panahon pero posible po yung ating mga pagulan tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Sa Metro Manila po, magpapatuloy din po ang maaliwalas sa panahon. Maganda po ang ating panahon, magiging mainit sa tanghali pero pagsapit ng hapon, kung mapapansin nyo, medyo lumalakas po yung ating hangin, nagiging maulap ang ating panahon at kung minsan, meron tayong mga afternoon showers o thunderstorms. Ito po ay mga isolated lamang o hindi man masyadong nagtatagal pero maghanda pa rin po tayo at paglalabas tayo ng bahay, ugaliin pa rin po natin ang pagdadala ng payong dahil minsan nakakaranas po tayo ng mga thunderstorms na posible po magpabaha, especially sa mga mabababang kalsada at posible rin po magdulot ng matinding traffic. At magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon mula dito sa Philbox, Quezon City. Ito po ang inyong weather, Tito Alvin. Lagi may panahon para sa iyo. Sa ibang balita naman, matapos ang abulan at barilan, may banta naman ngayon sa seguridad ng Senado. Ang problema, magkaiba ang utos ng dalawang nag-aagawan sa liderato tungkol sa schedule ng pasok ng mga empleyado. Ang isa, work from home. Ang isa naman ay regular working hours. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mula 8 a.m. to 5 p.m., biglang naging work from home. Yan ang naging biglang pananabla sa Senado matapos lumabas ang impormasyon ukol sa isang posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Kanina sa inilabas na utos si Senator Alan Peter Cayetano, pinapaalalahanan ang mga empleyado ng Senado na sumunod sa 8 a.m. to 5 p.m. work schedule dahil sa papalapit na Independence Day holiday. Ilang oras na lumipas, biglang naglabas din ng utos si Senator Sherwin Gatchalian na siyang inihalal ng kanyang mga kasamahan bilang acting Senate President. Sa panibagong advisory ni Gatchalian, pinayagan ng mga empleyado ng Senate Secretariat at Senate Proper na mag-work from home sa June 10 at 11. Ang dahilan, isang potensyal na banta sa seguridad ng Senate building at Senate premises na ipinaalam umano ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Gatchalian, ipinabatid ni NBI Director Melvin Matibag ang nasabing threat sa naging Blue Ribbon Consultative Meeting kahapon. Dahil sa impormasyon ng security threat dito sa Senado, nakipagpulong si Senator Gatchalian sa Senate Executive Committee, gayon din sa Office of Senate Sergeant at Arms. Para yan mapag-usapan ang mga posibleng adjustment sa safety protocol. Kailangan daw kasing masiguro na ligtas ang work environment dito sa Senado para sa mga senador at mga empleyado. Giit ni Gatchalian, hindi dapat binabaliwala ang anumang intelligence information na may kinalaman sa seguridad. Kaya habang isinasagawa ang mga kailangang inspeksyon at security assessment, priority daw nila ang kaligtasan ng lahat ng senador at mahigit 2,000 kawani ng Senado. Suportado naman ito ni Senator Tito Soto. Ayon kay Soto, kung mapatunayang may malinaw at agarang panganib, pwede ring ikonsidera ang pag-lockdown ng Senado. Pero hindi lahat ay kumbensido. Kine-question ni Senator Alan Peter Cayetano kung gaano ka-credible ang nasabing threat. Tinatanong din daw niya kung bakit may mga senador umanong nasabihan habang may iba namang hindi naabisuhan ng parehong impormasyon. Giit ni Cayetano, kung totoo at maluba ang banta, dapat lahat ng miyembro ng Senado ay may alam. Kinwestiyon din niya kung bakit NBI ang nangunguna sa paglalahad ng impormasyon ng pagbabanta at kung na-verify ba ito ng iba pang ahensyang may mandato sa National Security at Intelligence. Isa pa sa tanong ni Cayetano, ang timing ng nasabing banta.
Bakit daw kung kailan iniimbestigahan ang flood control scandal? Samantala, nagpahayag naman ng pangamba si Senator Ping Lacson. Anya, may nakarating na mga ulat na bagamat hilaw pa at hindi pa kumpletong na-verify tungkol sa lumalaking pagkadismaya sa ilang hanin ng sandatahang lakas. Babala ni Lacson, delikado kung may mga grupong mananamantala sa ganitong sitwasyon para palalain ang hindi pagkakasundo at galit ng publiko. Sa ngayon, mananatiling naka-heightened alert ang Senado at habang patuloy ang verification sa nasabing banta, work from home muna ang karamihan sa mga kawani habang hinihigpitan ang pagbabantay sa seguridad. Ang Malacanang naman kasalukuyang vina-validate ang nasabing banta sa Senado. May babala ito sa nagdudulot ng security threats. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Ang usapin naman ng special session, iginiit ng palasyo na magbati-bati muna ang mga senador. Ang gusto po ng Pangulo ay mauna ang Senado na magkasundo dahil kahit sabihin natin na mayroong hiling ang Pangulo para sa isang special session, kung sila mismo po ay hindi magkakasundo, mababaliwala po ang naisin ng Pangulo. Dapat ayusin po nila ang Senado para ito naman ay para sa taong bayan, hindi pang sarili. So unahin muna nilang maayos ang kanilang mga sigalot at ang kanilang mga isyu sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Bumuhos ang pakikiramay para sa mga nasawing basketball player na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Si Ateneo de Manila University rookie Kiefer Alas, sinabing iaalay nila ang upcoming season kina Rene at Divine. Sabi pa ni Kiefer, and I quote, kasama namin kayo sa bawat laro at laban. Si Sean Tuano naman, ipinarating din ang mensahe ng pagmamahal sa kanyang aniyay brother na si Divine. Isang simpleng selfie naman kasama si Divine ang pinost ni kay Manny Ladiat. Nagpaabot din ng pakikiramay ang kapwa palarong pambansa standout ni Rene na si Dyrek Duterte. Ipinost niya rin ang last photo na raw pala nila sa kakatapos lang na palaro. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, emosyonal si Mommy Jonicia Pacquiao o Mommy D nang makita ang kanyang apo na si Jimuel na matagal na pong naninirahan sa Amerika. Pagkatapos ng iyakapan ng maglola, ipinakilala naman kay Mommy D ang apo nito sa tuhod na si Baby Clara. First meeting yan ni Mommy D sa kanyang great-granddaughter at sa partner ni Jimuel na si Caroline. Bumisita po si Mommy D sa Amerika para makasama ang kanyang mga apo at ilan pang miyembro ng kanilang pamilya. Ito pa nga, pagkatapos ng halos 3 taon na relasyon, nauwi sa tahimik na hiwalayan sina Ariana Grande at Wicked co-star niyang si Ethan Slater. Ayon nga po sa mga lumabas na report, maayos ang naging breakup ng dalawa at mutual ang kanilang naging desisyon. Friends pa rin naman daw sina Ariana at Ethan. 2023 nang maging public ang relasyon ng dalawa na sinalubong ng kontrobersya dahil halos kasabay ito ng pakikipaghiwalay nila sa kani-kanilang partners. Sa ngayon, parehong nakafocus muna sa kani-kanilang mga karera sina Ariana at Ethan. Susunod, magnanakaw. Envelope na may lamang 350,000 pesos, dinukot. Inarestong suspect, pinusasa na pero nagawa pang mang-agaw ng pulis mobil. At matapos mag-champion sa Birmingham Open, Alex Ayala sasabak naman sa London para sa Queen's Club Championships. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
negosyo na naging bato pa. Dinukot kasi ng kawatan ang 350,000 pesos na puhunan sana sa itatayong bagong negosyo. Narito ang Frontline Report. Naglalakad sa kahabaan ng Halsema Highway ang babaeng ito Lunes ng hapon. Nakabuntot sa kanya ang isang lalaki. Ilang saglit pa, may dinukot ang lalaki sa bag ng babae sabay tawid sa kabilang kalsada. Napansin naman agad ito ng babae at kinapa ang kanyang backpack. Sinubukan niyang habulin ng lalaki, pero agad itong nakatakas. Ayon sa biktimang si Jenny, isang envelope na may lamang 350,000 pesos ang natangay ng lalaki. Gagamitin sana itong pampuhunan sa negosyo ng kanyang amo na buy and sell ng gulay. Hindi ko alam, sa totoo lang. Diyan ka lang ay tawag dun, your drink, dingi shock mo nga parang hindi mo in-expect na that time. Kasi so ako naka-apply dito eh. Yung gusto mo lang sana is lumaban sila ng patas. Kasi syempre tayo, lumalaban tayo ng patas sa mga ganong katawan nila. Bata pa naman sila, pwede silang ang daming ang matatanda dyan, nagtatrabaho pa rin sa trading post. Kasi isipin mo, pagka kahit yung pira na yun, ang laki-laki, tapos papakain mo sa pamilya mo, wala rin patutunguhan. Ayon sa La Trinidad Police, posibleng natiktikan na si Jenny sa isang kainan sa bayan kung saan iniabot ng kanyang amo ang pera. Ngayon, tinitignan natin yung mga lahat ng mga CCTV na possible na dinaanan niya at nung saan galing yung biktima. At may nakakita tayong mga CCTV. So, base sa mga CCTV natin na nakuha, tingnan natin yung mga anggulo. Mag-ingat po kung mayroon tayong mga ganyang kalaking pera na i-secure po natin ng maigi. Ikinaalarma naman ng La Trinidad LGU ang insidente lalo pat marami ang nagpupunta sa bayan para mag-buy and sell ng gulay. Bukod pa riyan ang dagsa ng mga turista sa strawberry farm at iba pang pasyalan sa bayan. At napag-usapan po natin to with our chief of police at yun nga, pinag-usapan natin who is that person, and at the same time, ongoing po yung investigation ngayon ng ating kapulisan. Sinusundan po lahat yung ating mga CCTVs. Patuloy ang backtracking ng mga pulis sa tulong ng CCTV para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Formal nang pinakilala bilang Senate Secretary si Attorney Renato Bantog Jr. ng Gatchalian Block sa isang pulong para sa paghahanda ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagpaalala naman ng Kamara na magiging simple lang ang SONA ngayong taon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Umarangkada na ang paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayong araw, ginanap ang unang interagency meeting. Present si Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr. na itinalaga sa ilalim ni Senator Win Gatchalian. Nagbiro pa si Bantog sa kanyang opening statement. I never really imagined that I'd be back here again, especially under these circumstances. No? But obviously, I wasn't given much time to miss all of you. So whether you like it or not, I'm back. I'd like to thank you for sending me the invitation to be here again. Maraming salamat. Sa kabila yan ng paggiit ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi si Bantog ang legitimate na Senate Secretary. Hanggang ngayon kasi ay ayaw magpatinag ni Cayetano. Itinutulak pa niya ang interim administration sa Senado. Sa ilalim niyan ay ang pagkakaroon ng dual signatory o joint certification kung saan dalawa ang pipirma ng mahalagang dokumento. Ang mga kasalukuyang opisyal na itinalaga at ang mga opisyal na iginigiit pa rin ang posisyon. Pero nauna na itong tinutulan ni House Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro. The Constitution does not provide for interim administration, no? Ang hirap din i-conceive na dalawa ang Senate President, dalawa ang SecGen, dalawa ang Clerk of Court. There has to be one only because that's what the Constitution provides. Kung ang nire-recognize ng House ay ang leadership ni Acting SP Win, then we are recognizing the same leadership. Kasama rin sa pulong ngayong araw ang mga kinatawan ng House of Representatives sa pangunguna ni Secretary General Sheloy Garafil. Muli niyang pinaalala na tulad noong 2025, magiging simple ang SONA ng Pangulo ngayong taon. I think will be a simple SONA.
in keeping with the time. So there will be no red carpet, no long gowns. We've specifically mentioned that we're urging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Kasama rin sa pulong ang mga kinatawan ng Office of the President, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa July 27, ang ikalimang SONA ni PBBM. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Natanggap na ng House Prosecution Panel ang Notice of Pre-Trial Conference mula sa Senate Impeachment Court. Ayon sa ang notice na yan, pirmado ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian na siyang tatayong presiding officer. Nakatakdang i-finalize ng House Prosecution Panel ang nasa 25 witnesses sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang din sa ipipresenta ang mga ebidensya sa umano'y hindi tamang paggasta ng confidential funds ng bise. Nakatakda ang pre-trial conference sa June 18. Matapos kunin ang kampyonato sa Birmingham Open, sumabak uli si Pinay tennis ace Alex Ayala sa isang panibagong torneo. Sa pagkakataong ito, nasa HSBC Championships naman siya sa London. Kaharap niya ngayong gabi ang Chinese player na si Zhang Shuai para sa round 1 ng tournament. Kabilang sa mga kasali dito ay ang ilang Grand Slam champion sa mundo ng women's tennis. Matatanda ang 2 araw pa lang ang lumipas nang makuha ni Alex ang kanyang championship title sa Birmingham Open. Bigo ang Alas Pilipinas na manalo kontra South Korea sa 2026 ABC Women's Cup. Sa first 2 sets ng laban kanina, hindi nakuha ng ating mga pambato ang momentum ng laro. Sinubukan pang humabol ng Alas sa third set, kaso tuluyan na silang winalis ng South Korea. Ang final score 16-25, 18-25 at 22-25. Kasalukuyang may 2 wins at 2 losses ang Pilipinas sa tournament. Susunod nilang makakalaban bukas, June 10, ang Chinese Taipei na merong 3-0 record. Susunod, batang sakay ng pick-up, tumilapon at tumampas sa police mobile. Kumusta kaya ang kanyang lagay? Utos ni Davao City Mayor Baste Duterte na magtambak ng basura sa tapat ng DENR, binweltahan ng Malacanang at iniimbestigahan na raw. Ugaling basura. Kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. At US President Donald Trump binu sa Game 3 ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa Pulsa video, ang pagtilapo ng isang batang sakay ng pick-up sa Georgia, USA. Sa dashcam ng isang police mobile, makikita ang kumaliwa na sa intersection ng isang pick-up nang bigla na lang itong sinalpok ng isa pang pick-up. At sa lakas ng impact, tumilapon sa hood ng police mobile ang batang sakay ng ikalawang pick-up. Napunta naman sa tabing kalsada ang nasalpok na pick-up. Itinabi tuloy ng pulis ang nahagip din niyang sasakyan at agad nilapitan ang bata. Nagtamo ito ng mga minor injuries. Ayon sa mga pulis, ang unang pick-up talaga ang may kasalanan sa banggaan. Pero natikitan din ay ikalawang pick-up dahil napag-alamang hindi naka-seatbelt ang bata ng madisgrasya. Ugaling basura, ganyan kinundina ng Malacanang ang direktibang itambak ang mga basura sa tapat ng opisina ng DENR sa Davao City.
Mismong si Davao City Mayor Baste Duterte ang nag-utos niyan kasunod ng pagpapasara ng DENR sa gumuhong landfill sa lungsod kung saan 3 tao ang namatay. Ayon kay Mayor Baste, yan ay para makita ng ahensya ang epekto ng pagsasara ng landfill. Pero hindi kinatuwa ng palasyo ang utos na yan. Hindi rin daw dapat tularan ang tinawag nitong ugaling basura. Ang tahasang pagpapakita ng kawalan ng galang sa batas, proseso at rule of law, ang siyang dapat na ituring na ugaling basura. Ito ang dapat na itapon ng mga abusadong leader na imbes na sumunod sa proseso para sa kapakanan ng komunidad ay maninisi pa, kinukundi na ito at hindi pinapalakpakan. Kanina kinumpirma ni Undersecretary Castro na iimbestigahan ng Department of Interior and Local Government si Mayor Baste. Anya, titignan kung nagkaroon ng kapabayaan o paglabag sa batas. Kinalampag niya rin ang mga LGU na ayusin ang waste management sa kanilang mga lungsod. Nabanggit po ni Secretary John Vic, maaari pong mapag-usapan at matignan kung may negligence at kung mayroong paglabag sa environmental laws. Pero ayaw natin pangunahan kung ano magiging action po dito ni Secretary John Vic Remulla. Tandaan po natin, kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili, hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Naputol na ang winning streak ni Olympic pole vaulter Armand Duplantis. Sa Stockholm Diamond League sa Sweden, nagtapos ang 40 consecutive wins ni Duplantis. Natalo siya ng Australian pole vaulter na si Curtis Marshall. Dahil dyan, natikman din ni Duplantis ang una niyang talo simula noong July 2023. Sa kabila niyan, tanggap daw niya ng buo ang kanyang pagkatalo. Sa NBA, nabali ng New York Knicks ang sunod-sunod nilang panalo ngayong postseason. Kasabay niyan, kinainis rin ng fans ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Game 3 ng Finals. And bright stars through the perilous fights. Sa national anthem ng arena, maririnig ang pagbuo ng crowd sa US President. Sa tip-off naman, nag-dominate na ang Spurs sa first half ng laro. Humabol pa ang Knicks sa second half, pero sa huli, tinapos na sila. Ang final score, 111-115, pabor sa Spurs. Ito ang unang talo ng Knicks matapos ang kanilang 13-game win streak. Yan muna ang latest sa frontline ng sports. Ako po si Apple David. Susunod, News 5 exclusive, tinderang senior citizen na budol ng peking parcel. At sa ating K-Alaman, Cotabato Trench na nagdulot ng the big one na lindol sa Mindanao, nananatiling misteryo dahil sa sobrang lalim nito. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mga kapatid, alam nyo bang sa karagatan ng Pilipinas, may lugar na mas malalim pa kaysa taas ng Mount Everest? At ito ang isa sa pinakamalalim na bahagi ng mundo, ang Cotabato Trench. Nito nga lang pong Lunes ay gumalaw ito na nagdulot ng ayon po sa PHIVOLCS ay ang maituturing na the big one na lindol sa Mindanao. Matatagpuan ang Cotabato Trench
sa karagatan sa timog ng Mindanao. Hindi po biro ang lalim nito. Umaabot ito sa mahigit 10 kilometro pababa. At kung ihuhulog mo rito ang Mount Everest na may taas na may higit 8 kilometro, abay lulubog pa rin po ito. Ganun kalalim ang Cotabato Trench. Pero hindi lang ito record sa lalim. Isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit madalas makaranas ng lindol sa Mindanao. Dahil po sa lalim nito, nagsasalpukan ang malalaking tectonic plate ng mundo. Parang slow motion na suntukan ng kalikasan na tumatagal po ng milyong-milyong taon. Kapag gumalaw ang mga tectonic plate, naglalabas ito ng enerhiya na kayang magdulot ng malalakas na lindol. Kaya po maraming pagyanig sa katimugang Pilipinas ang iniuugnay ng mga sayentipiko sa galaw ng Cotabato Trench. At dahil nasa ilalim ng dagat ang trench, may posibilidad din po itong magdulot ng tsunami kapag malakas ang lindol. Kaya isa ito sa mga lugar na mahigpit na binabantayan ng mga eksperto. At sa sobrang lalim po nito, wala nang sikat ng araw na nakakarating sa pinakailalim. Isang madilim, malamig at halos hindi pa lubusang natutuklasang mundo. Sa katunayan, mas marami pa tayong mapa ng ibabaw ng Mars kaysa sa pinakailalim ng maraming trench sa karagatan. Kaya tandaan po natin mga kapatid, ang Cotabato Trench ay lagpas 10 kilometro ang lalim at hanggang ngayon ay patuloy itong gumuguhit ng kasaysayan sa ilalim ng dagat. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, sa mga mahilig magpa-deliver dyan, doble ingat po. May nambubudol kasi gamit ang peking parcel at may nabiktima na niyan. At anak ni Dennis Padilla na si Claudia, nagpetisyon na palitan na ang kanyang apelyido. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasa pool sa CCTV ang isang rider na nanggoyo sa isang tindahan sa Cebu. Ang kanyang modus, nagkapadala ng peking parcel at tinangay ang bayad nito. Nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas Exclusive. Sa kuha ng CCTV, makikita ang lalaking yan, naka-helmet at nakatakip ang muka at may dalang parcel sa isang tindahan. May iba pang bumibili pero nang makatsyempo, nagpakilala siyang delivery rider at iniabot ang dalang package sa senior citizen na si Nanay Juliana. Order daw ito ng anak niya at cash on delivery ang bayad na nagkakahalaga ng 6,400 pesos. Agad naman niyang binayaran ni Nanay Juliana. Pero nang ibigay na niya ang parcel sa anak, dito na nabistong na scam pala sila. Pagtanaw na siya, pagtingin ng anak ko sa package, sabi niya, "Ma, wala po akong ganitong kalaki na in-order." Sabi ko, "Patay, kalokohan nito." Huli ko na napansin na pentel pen yung isinulat sa kahon. Nandun yung pangalan ng anak ko, yung amount at address nito. Nang buksan ang parcel, sirang engine block at battery ng motor ang laman nito. Agad nila itong ipinost sa social media. Isa sa mga netizen ang nakakilala sa suspect. Lumalabas na kapitbahay lang pala ng biktima ang nambudol na lalaki. Legit na delivery rider daw ito at ilang beses nang nakapag-deliver sa kanila. Ang pagkakamali ko, tanggap lang ako ng tanggap kasi wala akong masamang iniisip. Kabisado niya talaga ako na tuwing magre-receive ako ng parcel ng anak ko, bayad ako agad. Kinumpronta nila Nana Juliana ang rider at inamin umano nitong nagawa lang daw niya yun para may ipambayad sa kanyang nasagasaan. Nangako raw itong magbabayad pero hindi na raw ito mahagilap sa kanilang bahay kinabukasan. Kaya ang pulis may paalala tungkol sa ganitong mga modus. Huwag basta-bastang magbayad. Tingnan muna natin yung legitimacy ng package, merong tracking number, meron niyang shipment receipt na ibibigay sa inyo, no?
And alam ko nga, parang pinipicturan pa yan after na ma-receive, di ba? So, ganun dapat yung... Dapat din daw i-report agad sa kanila kung may mga ganitong krimen. Sa ngayon, patuloy pang tinutugis ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5, Visayas! Tinangay ng mga kawatan ang aircon at iba pang gamit sa nilooban nilang bahay sa Quezon City. Yun nga lang, nang ibenta nila ito, pulis na pala ang kanilang katransaksyon. Nasa frontline ng balitang yan, si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, kita ang paglabas ng dalawang lalaki sa isang bahay sa barangay Pasong Tamok sa Quezon City. Ang kanilang mga bitbit, mga nakaw na gamit pala. Nag-report sa mga pulis ang mga kaanak na may-ari ng bahay matapos madiskubre na nawawala ang ilang gamit. Base ho sa investigasyon natin, kaya ho na nalooban yung bahay is yung mga nakatira talaga doon is nag-migrate na po. So, from time to time, yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas, sinisilip na lang yung bahay. Dumaan sila dun sa likod ng bahay, dinostrong kanila yung gate, tapos sinira pa nila yung pinto sa likod. Sa tulong ng CCTV, natunton ang dalawang sospek. Nakatanggap din ng tip ang mga pulis na may nagbebenta ng aircon, TV at iba pang gamit sa lugar. Dito na nagpanggap na buyer ang mga pulis, kaya nahuli ang mga sospek. Kinilala ang mga sospek na sina alias Victor, isang construction worker, at alias Kevin na isang tricycle driver. Kaya po tayo may anti-fencing dahil ho nang nagpanggap yung mga operatiba natin na bibilihin yung gamit nila at ibebenta naman nila. And then yung sa baril naman, dahil nga 10591, di ba? Na baril, nahulihan siya na may baril. And then, kaya kakasuhan pa rin natin sila ng Article 302, yung robbery in uninhabited place, is because yung complainant natin magre-regular filing. Na-recover sa kanila ang isang baril, mga bala at mga ninakaw nilang gamit kabilang ang TV at aircon. Nahaharap ang dalawang kawatan sa kasong robbery at paglabag sa Anti-Fencing Act Law at Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Natunton at inaresto na ang dating pulis na itinuturong nasa likod ng pagdukot at pagpatay sa South Korean na businessman na si Ji Ik-ju. Nahanap ang pulis matapos itong manood ng Facebook Live ng kasal ng kanyang anak. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Matapos ang halos isang dekada, natunton sa isang bahay sa Pasong Tamok, Quezon City, si dating Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Siya ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa South Korean na negosyanteng si Ji Ik-ju noong 2016. Tulog pa raw noon si Dumlao nang pasukin ng mga operatiba ang bahay. Maayos naman na sumama si Dumlao. Nakuha rin sa bahay ang isang baril na nasa loob ng case. Lisensyado naman daw ang baril pero nakapangalan sa ibang tao at iniimbestigahan na ito. Inaalam din kung sino ang may-ari ng bahay na pinagtaguan ni Dumlao. Looks like he's been there for a while. Hindi namin kilala kung sino ang may-ari ng bahay. Pero may informant kami na nakita siya ron. Mataas ang pader niya, maraming puno. Nakita siya ron. Matatandaang naakwit sa kaso nung una si Dumlao ng Regional Trial Court ng Angeles City. Pero pag-akyat ng kaso sa Court of Appeals, binaliktad ang desisyon at tuluyang na-convict si Dumlao para sa mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping. Noong 2017, nakipagkita pa ang asawa ni Ji Ik-ju kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-follow up ang kaso. Ayon sa DILG, naging susi sa pagtunton kay Dumlao ang kasal ng anak nito noong nakaraang linggo. Hindi raw umaten si Dumlao, pero pinanood naman ito ang Facebook Live kaya nakumpirma ng operatiba na nasa lugar lang siya. 3 linggo ring minanmanan ang bahay bago ikinasa ang operasyon. Iniimbestigahan din ang mga taong tumulong sa pagtatago ni Dumlao. He was alone in the house at that time, so hindi pa namin alam kung sino talagang kasama niya. Pursue all angles and all leads to see how he escaped, who he was with, and to backtrack. Makikita naman sa phone niya yan. Tutukuyin pa ng Court of Appeals kung saan ikukulong si Dumlao na nasa kustodiya ngayon ng PNP-CIDG. Naibalita na rin daw sa embahada at sa mga otoridad ng Korea ang pagkakaaresto kay Dumlao. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Sinimulan ng ayusin ng DPWH ang tila napabayaang road project sa Dagupan City, Pangasinan. Inireklamo sa social media ang proyekto sa Arzadon Road sa Barangay Mayumbok.
Sa mga post online, makikita na naiipon ng tubig sa gitna ng hindi pa natatapos na kalsada. Sa update naman ng DPWH kanina, sinimulan na raw kahapon ang construction ng nakabingbing proyekto. Makikita na tinabunan at sinementohan ang kalsada. Ipinagutos din ni Secretary Vince Dizon ang garang pag-aayos niyan. Naghahanda na ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Kasama ang iba pang MVP Tulong Kapatid Group, iniipon na po natin ang mga donasyong relief goods at iba pang pangunahing kailangan ng mga nilindol. Ipadadala po ang tulong sa mga komunidad na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Kaisa po ang Alagang Kapatid at MVP Tulong Kapatid Groups sa pagbangon ng mga kababayan natin sa Mindanao. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, ikinalungkot ni Dennis Padilla ang petisyon ng anak na si Claudia Barreto na tanggalin ang Valdivia sa kanyang pangalan. Sa kanya pong Instagram, ipinost si Dennis ang bahagi ng kopya ng petisyon. Bagamat malungkot, sinabi niyang nirerespeto niya ang desisyon ng anak. Hindi rin daw magbabago ang pagmamahal niya kay Claudia. Valdivia ang tunay na apelyido ni Dennis. Isinunod dito ang apelyido ng kanyang mga anak na sina Julia, Claudia at Leon sa dating asawa na si Marjorie Barreto. Bago ito, naunang nag-file ng petisyon si Julia noong 2014 para palitan din ang kanyang apelyido at gawing Barreto. Pero nagbago ang isip ni Julia ng sumunod na taon at hindi na itinuloy ang petisyon. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrights. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.